Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mabilas 2:04 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa. Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Mga kabyanan, Huwebes, edisyon kita. Mayo 29, 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyong alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Taros. Lulupod kita sa mga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabanan sa aton nga pagpangalaga, istoryahan ta ining pagpanghanda sa Guimaras Provincial Health Office sa sining monkeypox. Ano ba lang dapat nga mahibaluan sa aton nga mga kauturan? Sa mga nakita naton nga litrato sa social media, o terrible dito kadako idya sang pantal, no? Kumpara mo yung bala sa ordinaryo lang yung sulalog. I-educate naton karon ng aton nga mga tagpalamati, no? Sa sining monkeypox, ano ba lang dapat yung mahibaluan, paano nyo ini makuha, paano nyo ini madikawan para nga hindi na maglapta mga kabyanan. Diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo may mga na-record nga kaso. Hindi pa tayo ng contact tracing. Tinadumduman ko naman ining pandemic bala, dumduman nito sa una. Ngati isang pandemya, pila gito katuig nga paganto sa aton. I hope hindi naton ini maagyan liwat. Kay kadamugin sa mga kauturan nato ng apektado. Kadamugin kung sige-sige ining pagdamo sang kaso sa monkeypox. Samtang sa ibang panaton nga balita, update sa Palarong Pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Mga kabinan, isa ka maayong nga balita para sa Western Visayas. Matapos na lutos nila sa quarterfinals ang National Capital Region. Damo nagasiling na upset sa Western Visayas ang NCR, pero may mga nagasiling man nga hindi mo matawag na upset ang natabo kay kapable gid ang Western Visayas nga magdaog sa basketball. So balantayan sino bala ang makasambuwa sa Western Visayas sa semifinals. Tingwa tuon ta nga labuton ang head coach sang team, no, si coach John Guangco. Ang Western Visayas secondary boys binarepresentar sang St. Robert's International School of Iloilo. At may mga pilaman ka players na ginpanguha ang St. Robert's diri sa aton sa Western Visayas. Para mas magpaskog pag ng team. Hindi, grabe, no? Ginabantayan ginpirmi ang NCR sa finals. Sila usually ang nagakampiyon. Pero quarterfinals pa lang temprano na yung ginpapahuway sang Western Visayas team ang
NCR. Mga tanga labuton karon no si Coach John Guangco. Samtang sa ibang paginaton nga balita mga kabyanan, top 4 most wanted person sa Western Visayas nadakpan sa kapulisan sa Banwasang Tibyao, Antique. Kag mga kabyanan, update sa ginpatigayon nga random drug test sang Land Transportation Office. Mauntang detalye sinakaron sa balita ni Janelle Baclay. Ining budlay no kung mag-positive ikaw. Yung mga kabyanan ma-revoke ang imong lisensya. Ikanugon sang pagkuha mo sang lisensya, makuhaan ka lang sa lisensya bangod sang paggamit sang illegal nga droga. Iti risgo ina no para sa mga kauturan naton. Magkatag inaya sang peligro sa mga kauturan naton. Labi pa nga ti subong kadamo sa mga aksidente sa dalanon, kadamo gid sang mga nagkakalamatay. Di maswerte ka gani kung makasalbar ka sa isa ka aksidente sa dalanon. Mugid din na, di ko gina malipatan ang siling sang cardiologist. Sang akon nga tatay, sang na-aksidente kay siya sa nabungguan siya sang motor. Balya sa kay papatay, swerte kagid. Swerte kagid nga wala mabagok ang ulo mo or ang sa hips mo bala matamaan. Duti masakit-sakit man gyapon kasi way pila na ni kabulan nga di kalakat ya kon airpad so amo nang kadamo sa mga aksidente gid nga dapat magsilbi nga leksyon na sa aton nga mga kauturan. Una best gid ang pag-inom, pag-drive ngati nakainom ikaw sa Makaulubog ilimlon sigurado gid na yan. Kung gusto mo sang ticket pakadto sa kay San Pedro amo nang pinakauna mo gid nga obrahon. Mag-inom ka sang Makaulubog ilimnon tapos drive ka sang motor. Ang hubog ka na gid na iblang nga matumba ka nan tapos drive ka motor. Para sigurado ticket mo gid na pakadto kay San Pedro. Tutuod kami mga amigo man kita no. Subuan man kita ngati nag-inom tapos ang bunab lang inatawag bala nga napasarap ang inom bala nga tawag bakal pagid bakal dito sa Banwa tapos bakal sa Banwa balik sa barangay dito na disgrasya. So amo nakadamo nga mga istorya dapat mag-abot sa safety. Dapat amo gid ang aton nga itagaan gid sa prioridad. Safety gid ninyo bilang mga drivers, safety man sang mga kauturan nato. 12 minutos makaligat sa takna alas 2 sa hapon. This time countang report ni Janelle Baclay. Update sa sining mga nagpositibo sa ginpatigayon nga random drug test sang Land Transportation Office. Radyo Pilipinas. Report. Ngayon nga pon Paul, kasunod sa ginpatigayon nga random drug testing sang LTO kag PDEA sinilanggid yang aga sa 214 ka mga drivers nagahulat pa sang confirmation ang pila ka mga resulta sini pero sa latest nga update nga may isa ka tricycle driver ang nagpositibo no sa illegal nga droga santo sa natapos nga random drug testing. Kung matandaan sang una to sang April 15 Paul 165 ka mga drivers ang ginpaidalom sa random drug testing, 4 ang nagpositibo. 2 ka modernized drivers ang jeep, isa ka taxi driver kag isa ka tricycle driver. Ang latest sini Paul
May 27 sinilanggit nga Martes nag-abot ang ining order nagikan sa Land Transportation Central Office nga nagarekomenda sang pag-revoke sang lisensya sang apat ka mga nagpositibo nga mga driver sa random drug testing nga giniwat sa tong Holy Week Martes Santo sang April 15. Pero suno kay ARD sang LTO Jack Conlo nga kung pwede hindi lang anay paghingalanan no ang ining apat ka mga nagpositibo. Sabahin sang aton siniya nga regional director ni Attorney Godioso Hiduspan kay man ang matabo diri gin-confirm sang PDEA nga positive ang apat ginimuan na recommendation sang LTO Region 6 gin-submit sa central office kag finally na hisugtan kay naaprubahan ang rekomendasyon nga perpetually disqualified ang ining apat ka mga persona nga magbiyahe liwat sang public utility vehicle poll. So amo ning update na sa sining apat ka mga una nga nagpositibo. Kay ina ang balita nga ginabantayan sang tanan isa mo ning surprise drug test sa mga drivers kag ulihi ang update sa sining apat ka mga una nga nagpositibo. So sa subong, as of the latest, isa pa lang ang nagpositibo out of 214. So base karon kon may mga dugang nga development o kon madugangan ina o kon base ang iban na negatibo man. Pamatian naton si Sir Jack Conlo ang aton sining LTO6 ARD. May kaangtanan sa ginpatigayon nila kay ina nga random drug testing sa Tagbak kag sa Ungka Terminal. Madlaw nagkanda kita liwat no sa random surprise random drug testing no under sa leadership ni Attorney Gaudencio Hiduspan ang ating regional director po sa ating PDEA kag LTFRB diri sa area sa Tagbak kag Ungka Terminal. So may ara kita total of 214 ka mga drivers nga nag-undergo sa aton random surprise drug testing. 112 diri sa may Tagbak kag 102 diri sa area sa Ungka Terminal. And may ara isa no nag-positive amo ini ang sa tricycle driver nga nag-undergo sa aton random surprise drug test. Isa kabino ang nag-positive. So paano naton ginapili ay ning mga gina-drug test naton no. Of course ang tanan nga nagasulod kag nagaagi nga ginapara sa aton mga enforcer nga gina-request naton ining mga driver nga mag-undergo sa voluntary drug testing. After sina no sa aton nga PDEA para nga mag-execute or magkuha sa specimen para nga mag-undergo na sa ilang drug test. And ini ginakandak naton surprise and random no so unannounced ini siya. And today may isang positive kag ipadala ini asang PDEA for confirmatory test ang iyang specimen dito sa may Manila no. And sa nagbigat nagkandak man kita surprise drug test sa duha mga terminal no, sa may series kag sa may Muhon Terminal kag may ara kita apat ka mga driver na nag-positive. And kahapon na-receive naman naton ang resolution halin sa central office. Na-receive na ni Atty. Gaudencio Hiduspan, ato regional director nga nagahatag sa pinalidad sa pagbigo sa driver's license sa apat na nag-positive nga driver sa nagdigan naton nga drug testing. So amo ini ka serious kag strict ang aton nga opisina, no? Especially ang mando sa aton nga presidente no, na President Bongbong Marcos kag ni Secretary Vince Dizon nga siguraduhon na maging safe ang aton nga public transportation pagi sa pagkandak sa mga lain-lain ng mga activity to make sure and to ensure na ma-reduce nato ang road crashes and especially sa mga public transportation natin. So nabatian si LTO6 Assistant General Director Jack Conlo ang revocation na Paul para sa ibalo sa aton mga tagplamati nga once kali mag-diskubrihan nga positive ikaw ang resolution santo sa resolution gid panawag sang LTO permanent banning ang penalty no sa mga drivers nga natukiban nga positibo sa illegal nga droga. So busilingon lifetime na ini nga hindi sila makakuha sang ila sini nga lisensya. Wow, ti blubog at ina kag ti balaan mo nel ang mga nagpositibo nga niya. Kumbaga wala nila ginhalungan ang ginhatag sa ilang tsansa nga ti maga driver's license sila. Kiti bala mo risgo ina para sa mga kauturan naton
positibo ikaw tapos drive ka dira di way kasi insakto nga paminsaron ka gano matabo sa mga pasahero mo ti ano gid ya ikaw gid yang mabasulan. So daw ka timing lang gid nga May 29 no nagpatigayon sang random drug testing liwat ang LTO kaupod sa PDEA after nga na-receive nila sang May 27 ining desisyon sang LTO Central Office nga i-revoke ang ining lisensya sang apat nga mga nagpositibo. So daw siguro daw na isipan sang LTO no nga oo nga consistent sila kahit April 15 mo sumbong is April 29 daw more than 1 month lang. So manami ini kahit di ka ba itakabalo basi sa June damo naman daan pasahero sa June kay mabukas klase mo. So importante gid ang April 15 week gito nga time Holy Tuesday adto. So ining apat amo ni sila nagpositibo sa Holy Tuesday nga operasyon apaagi sa Uplan Harabas sang LTO kaupod ang PDEA. Nel madamo gid nga salamat. Amo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo salamat Janelle Baclay sa report. Sining update no sa mga nagpositibo kasi sige hiwat pagid nga random drug test ng LTO. Muna bilang ginhambal sa iban niti nagagamit sila sang droga para lang nga mag pampadagdag hindi na yan pwede. Pampadagdag oras ko no hindi na yan pwede. Para nga ti ma-extend lang ba lang imong biyahe gamit ka sang illegal nga droga di klaro hindi na nga paglapas di na dakpan ining pila ka mga divers pinagi sa random drug test di expect nyo sige-sige na ni kag ti seryosong LTO naton sa pag-enforce ng sining mga pagsulundan para nga maproteksyonan ang aton nga mga kauturan mga biyahero naton sa dalanan. 21 minutos makaligat sa takna alas 2 sa hapon. Kabiyanan ang provincial government sang Guimaras no nagpagwa sang pahayag sa sining nakabo o kun sa sining monkeypox kiti may na-record na diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo naging pahayag sang provincial government sang Guimaras no through Guimaras Provincial Health Office nga naka-alerto sila sa sining sakit nga monkeypox. Ang probinsya sa pagpanguna sang Provincial Health Office Epidemiology Surveillance Unit BC Surveillance Unit sang 5 ka primary care facilities kag mga ospital sa probinsya hugot nga ginabantayan ang mga notifiable diseases kaangay sang monkeypox. Ano bala ang sintomas sang monkeypox? Muning dapat nga mahibaluan sang aton nga mga kauturan. Hilanat isa tubtub tatlo ka adlaw bago magtuhaw ang rashes. Ang itsura sang rashes do mga paltos o kung nagaulbo kag matig-a nga mga samad. Pagtubo sang rashes medyo mahinay. Parte sang lawas nga ginatubuan sang rashes mas madamo sa guya yara sa mga palad kag dapa-dapa. Lymphadenopathy o kung pagpalamanog sang pangadlay may ara kung makita tsansa sang kamatayon no tubtob 10% para sa clade 1 kag 1% sa clade 2. So sa chickenpox naman yun malaka lang gid na yang may nagkakapatay ari may 10% no so muning dapat gid nga bantayan actually ang malaway lang sinibala kun maduktan ka kay ang pantalya bala do terrible gid do hindi mo ma-explain bala do ano na aro do mo na no di man pero ti maghalong gid kita paano naton ini halungan paano kita maghalong ari may pila ka mga pahanumdum sa aton
ang Provincial Health Office. Una, sundon gid ang respiratory etiquette nga takpan ang bibig kung mag-ubo kung magpangatsi o tinaiban gid kita nga mga kauturan nga do lagi niya naga-observe sang respiratory etiquette. Mauya ka mo sa inyo nga mga kaupdanan dira no sa trabaho or sa mga salakyan balay labi na ang mga bus naton bala mga modernized bus pangatsi kada ya kagway kagapanabon mauya ka man iti sirado ang daan. Ikaduha, siguraduhon nga may maayo nga sirkulasyon sang hangin ng lugar nga ginatiniran. Ikatatlo, maghugas ang kamot gamit ang habon kag malimpyo nga tubig o kon alcohol. Wow. Tisako naman ni ang gamit naton sa alcohol. Ikaapat, sa may mga sintomas, magkadto kag magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health facility. So, amo na no ang monkeypox. Ti makalalaton gid ini kay nagagwa ini 5 to 21 ka adlaw. Nagalabot ang sintomas 2 to 4 weeks. Makalalaton ini malin sa unang adlaw sa sintomas tubtob sa makuha na ining mga pantal sa imong lawas. Ang pantal ibla nga hindi lang basta-basta pantal bla. Sobra pa sa chickenpox. Mo nang tandaan gid sang aton nga mga kauturan. So paano mo ni makuha? Through skin to skin contact. Pagdukot mo sa rash, butlig, paltos kag likido halin sa panit sang may monkeypox. Yamo niho ang pagtalsik. Let's say nga laway mo dira or mga sipon, plemas halin sa may halin man sa may mpox nga daan. Contact sa mga tela o kung kagamitan nga may nga kontaminado sang liquid ang isang laway, sipon o kung plema sang may sakit. So mag-ano gid kita. Nako ni gamit ka mo sa face mask naman amat-amat lang. Gamit ka mo para nga may protection ka mo. Labi na sa mga kauturan naton bala nga nagatrabaho. But sa balay, make sure nyo gid makapanibin ka mo, makapanindlo ka mo sa inyo lawas. Para nga ang mga kaupdanan nyo sa balay, mapasiguro mo man nga safe sila. Ito may responsibilidad man kita. Hindi man pwedeng pawala lang kita pag-abot naton sa balay. Kumuni nga ako pag-abot sa balay, way ko dayo nagabisa o nagahalok sa akon nga pamilya. Panibin ko na after panibin amo pa na pagbisa pag-hug sa ila. Iti haling ka sa sagwa Pinsaron mo pila ka kaadlaw, pila ka oras nga na-expose ikaw sa sagwa. Kag pagpuli mo may dala ka dira nga bakterya, kun kagaw, kun virus. Kinanglan mo gid magpanidlo sang lawas mo ni antes ka maghatag sang respeto mo dira sa mga katigulangan sa imong mga pinalanggan. Pinadumduman ko gani sang una sang pandemic. Tungod sang pandemic, pilagawa to ka bulan nga work from home ang setup. May mga videos kita mga naga-pop up sa aton nga newsfeed. Buti na panghabay lang nato nga hindi na ni maliwat kay do kahuol gid. Shadow gid kahuol sa aton nga mga kaabyanan. Muna nga dapat responsable kita. Respiratory etiquette. Pagkati kung may symptoms ikaw, make sure mo lang kabalo ka na mag-distansya sa imo nga mga kaupdanan dira sa balay. Pagkati sa mga madala sa contact tracing, isama nila sa balantayan. Ano bala? Kung nadala ikaw sa contact tracing, makwarantine ikaw. Amo ning gusto taman nga may baluan quarantine ka bala, pila ka kaadlaw nga anay magwa sa imong balay, pila ka adlaw ang dapat mo nga bantayan, ano nga mga symptom. Dapat ma-educate kita sa Department of Health sining kasi lagi sining makabulig sa aton. So kita mismo mag-cooperate gid mga kabyanan. 28 minutos makaligid sa takna alas 2 sa hapon. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Man.
Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatag ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty incidence. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalala nito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakaroon dito sa atin dahil nag-uusok galing sa pabrika. Dahil sa ng ilog, nagkakamatay ng mga isda sa langganso. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga matubig. Ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho.
hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Ang suwit-sit ay pang-mang-mang, ang suwipol ay pang-bunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan, maningos pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki at nagbabarami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Biton! Lagot! Ayun na si Lolo! Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumuti? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babaeng nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Uy, Julie! Isa ng pecho ni Elma. Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos sinend niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapag-ihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan. Ako din ang ninanais, hindi kailangan magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development.
Together, victory will be ours. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas naguhugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Pahatuhod, balikat ulo, itapuetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatag ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more quality jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas. Special coverage. 32 minutos, mga karigan sa taktang alas 2 sa hapon. Panayin ka muna nagpamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. Breaking news mga kaabyanan. Sa ongoing press briefing ni Executive Secretary Lucas Bersamin, in-confirm sini nga magapungko bilang bag-o nga hepe sa Philippine National Police. Siya ni magatalos kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbir. Magapungko bilang bag-o nga hepe sa PNP, mga kabiyanan, si Major General Nicolas Torre III. Si General Torre siya ni ang hepe sa karon sang CIDG. Siya ang napilian ni President Ferdinand Marcos bilang bag-o nga hepe sa Philippine National Police. Samtang gin-announce man ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga miyembro sang gabinete nga tigingbato ni President Ferdinand Marcos ang ilang courtesy resignation, si Solicitor General Menardo Guevara kag CHED
Chairperson Prospero Popoy Dever. Ang mga government commission for Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations kung GCG. Ginamanduan ang tanan nga hepe kung chief sang GOCC nga magsubmit man sa ila courtesy resignation. Di matapos ang panawagan ni President Ferdinand Marcos nga i-recalibrate kung kayuhon ang gobyerno. Ano ayan ang i-expect sa aton nga mga kauturan sa pagpamuno ni PNP Chief Major General Nicolas Torre III. Samtang mga kabiyanan gin-confirm ni Attorney Ferdinand Topacio, isa sa legal counsel ni Anay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves, na nakasagay na ini sa aeroplano kag ginaasahan nga tipo abot sa Pilipinas sa sulod sang 3 tubtob 4 ka oras. Dakpa no si Congressman Teves dito mga kabiyanan sa Timor-Leste. Nakatutok sa karon ang Department of Justice ang matabo sa pagpa-report sa Pilipinas kay Anay Negros Oriental Representative Arnolfo Teves. Yang ginaanunso ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, di nagapahayag ang opisyal na tinagalaom siya sa aksyon sa Executive Department sa Timor-Leste mungod sang pabago-bago nga patakaran sa ila jurisdiction. Ito nga sini pagwasang habeas corpus ang korte. Tawag naman sang opisyal nga fake news. At least klaro ina no. Di ginpa-deport mga kabiyanan si Congressman Teves balik diri sa aton sa Pilipinas. Sa 6 minutos magkaligan sa taknang alas 2 sa hapon. Ginpasidunggan mga kabiyanan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services bilang kampiyon sa kategoryang Government Streaming Philippines para sa Tri-Media Approach to Digital Transformation sa Asia Pacific Broadcasting Awards 2025. Iniwan ang awarding ceremony sa Crown Plaza at Changi Airport sa Singapore siningang Miyerkules, Mayo 28. Yan baton ni Radio Pilipinas Station Manager Sir Alan Alianigue. Kag ni so muli yung ginbato ni Sir Alan Alianigue ang award. Pinagakalipay kita diri sa PBS sa nabaton nga pagkilala mga kabiyanan. Padayon kita no sa pag-alagad sa mga pagidi gasirbi ni nga inspirasyon sa ato. Opo di Sir Alan no, nga nagbaton sang award si PBS Research Division Chief si Sir George Arsen. Congratulations sa liwan Philippine Broadcasting Service. Halad gid dinhi sang PBS sa tanan nga mga tagpalamati nga mga followers nga nagasalig nagasuporta sa stasyon.
48 minutos, magaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Sa iban pa naton nga balita mga kabyanan, ang Police Regional Office 6 parayon ng pagtutok sa kampanya kontra wanted persons. Nadakpan sa Tibyao Municipal Police Station ang top 4 most wanted person na may kaso nga rape sa sitio Florceta, Barangay Tuno, Tibyao, Antique. Ang suspect ginkilala nga si alias Joven, 33 anyos, residente sa Barangay Tuno, Tibyao, Antique. Crime of rape ang pangatubang kaso sa suspect. Ang nasambit ng operasyon ginupdan man sa 2nd Antique Provincial Mobile Force Company, Antique Provincial Intelligence Unit, Antique Provincial Intelligence Team kag Regional Intelligence Unit 6. Ang pagka-aresto kay PRO6 Director Brigadier General Jack Wong sa testamento sa dedikasyon kag unwavering commitment sa personnel in bringing wanted individuals to justice. Padayon lang sa pagtutok ang aton kapulisan. Tinag-apilaman sa publiko ang PRO6 kapadayon sa pagsuporta para nga malabot ining mga may salabton sa layo. 50 minutos makaligan sa taknang alas 2 sa hapon. Kagumento man natipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes, Marso o Mayo 29, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Inyo na batugan ang mga labing na kasayuran. Bulag, buglag, tugtog sa masunod natin nga pagpulugdanay sa Bantay Banwa.